Hindi na nga ba mako-convert ang SPay later? How to convert SPay later? So, malalaman nyo sa video ko ang makasagutan yan. So, watch this video until the end. Hi guys! I'm Agent Lenny. Kung bago ka lang sa video to, please don't forget to subscribe on our YouTube channel and don't forget to follow me on my Facebook page, Agent Lenny. So, yung Agent Lenny, ito lang po yung legit account. And then, kung gusto nyo talaga makasure guys, my personal account is Lenny May Clave. Naka-meta verified po tayo. Naka-blue check, may blue badge, yun guys, para hindi kayo maligaw. So, you can verify kung account ko ba talaga yung pinagme-messenger nyo. Kasi, ang dami po guys gumagaya sa amin. Ni-scam po sila, which is hindi naman kami yon. So, para ma-verify, ang bilis lang naman hanapin yung name ko, Lenny May Clave, nag-iisa lang yan. And then, pag may blue badge kayo ngayon, so isa lang talaga yun guys. Wala kayo kapareho kasi nga, binabayaran yun siya kay Meta, diba? Anyways, let's go to our topic about SPay later. Maraming nagtatanong ngayon kung meron pa bang SPay later or ano po ba yung process para ma-cash pa yung kanilang SPay later. So, today guys, updated yung video na to. I-update ko kayo kasi marami na akong past video na iba-iba yung sinasabi ko doon or before kasi yun yung mga gumagana. Siyempre, tumatakbo yung mga panahon, nagkakaroon ng changes yung mga app, gano'n. So, ngayon i-update ko yung SPay later kasi ang dami talaga araw-araw nakaka-receive ako ng messages kung meron ba kaming SPay later to cash. Kasi yung ibang mga trader, hindi na nila yung ginagawa. Pero sa amin, meron pa po. So, ang way namin guys is via bills. So, hindi na siya dati kasi via QR po siya. Ang bilis lang ng QR kasi once may QR ka, andyan na agad yung pera. Pero ngayon guys, via bills po siya. Yung via bills na ibig kong sabihin, since kami ay may bills payment, ang ginagawa ko po dyan, meron kami mga walk-in client na nag-pay ng bills sa amin. Then, after they paying their bill, syempre cash yun guys. Kailangan ko yun siya resibuhan. Pero since yung mga nagbabayad is dito lang sa place namin, malapit lang. Pag magbabayad sila, ihahatid lang namin yung resibo. Kung hindi pagkahapon, sinatid namin siya for the next day. At pumapayag naman sila since hindi naman kami nagre-receive o tumatanggap ng mga bills payment na due date na po. Kasi mahirap po yun siya. Pag due date na, hindi natin siya maiko-convert. So, yun ang ginagawa ko. Hinihintay ko muna na mayroong mga bills like yung mga Meralco bill, Pag-ibig housing loan, binabayaran yun nila sa amin cash. And then, syempre naka-cash na yun sa akin. Nasa akin na din yung mga records nila. So, yun yung mga ko sa inyo guys, pinapabayaran ko sa inyo which is an exchange na may cash nyo din yung SPay later nyo with charges. So, kailangan mayroon munang bills na magbabayad sa amin sa office bago ako makakapag-cash out ng SPay later. Kung walang bills, so wala tayong SPay later. Yun po yung ways namin ngayon. Wala na bang ibang way? Yung mga tinatanong nila. Meron pa yung via checkout. Kaso, ito naman po yung sa via checkout, guys. Mataas masyado yung fee. Okay? Hindi siya advisable talaga yung mga SPay later na i-cash nyo. Pero may mga iba kasi na emergency daw. So, dun sa mga emergency, sila lang talaga yung minsan nag-o-okay dyan sa mga matataas na fee. So, sino ba naman tayo para tanggihan yung kung meron naman tayong alam na ways, di ba? Although, ang napupunta sa akin is hindi yan lahat. Kasi nga, hindi naman ako nagbebenta sa Shopee. So, hindi ako nagbebenta sa Shopee, napupunta talaga yun siya sa seller. And then, nagkakaroon lang kami ng commission doon sa seller na yun, which is usually 2% lang, 3%. Maliit lang talaga kami sa via checkout. Pero mataas yung fee. Gawa nga nung may fee pa doon sa Shopee, may babayaran pa siyang fee sa rider. Yun po yung mga babayarang fee. So, ang dami pa, diba? Kaya maraming kaltas. Pero makakash yung pera nyo. Kasi parang ang kalabasan, bumili kayo dun sa seller na yun. Pero yung binili nyo sa kanya is convert into cash na yung binili nyo. Imbis bibigyan kayo ng items, is bibigyan kayo ng cash. So, pero I don't think so natatagal yun siya guys. Kasi pag nalocate nyo ni Shopee, so mawawala na din yung ways na yon. So ngayon, via bills po kami kasi yun yung legit talaga. Since bills payment, nagtatanggap talaga sa Shopee ng bills payment. So, kung gusto nyo may cash yung pera nyo, bayaran nyo yung bills ng client ko at ika-cash ko yun sa inyo. Through GCash o kung saan nyo man gusto ipasend yung pera nyo. Yun po yung ways namin ngayon for SPay later at yun ang legit ways talaga ngayon. Hindi yung via checkout na mataas yung fee. Except doon, matagal pa po yung process nun. Parang dadating po yung pera sa inyo almost 3 days kasi ang tagal ni Shopee magbigay ng pera sa mga seller. So, kailangan mo na ma-transfer ni Shopee yung pera sa mga seller. Kailangan ma-receive nyo din muna yung mga items. So, hindi ko siya, guys, hindi ko siya talaga
na ano sa inyo, nire-recommend yung via checkout ngayon. Kung gusto nyo talaga magpa-convert sa amin, paunahan po siya via bills. At ito po guys, ang napansin ko sa via bills. Kasi kung sino yung nakaprocess for this month, parang sa account na yon ng client ko, parang siya na din ulit yung makaka-process for the next month. Pero no harm in trying kasi meron din mga bagong nagtatry na gumagana sa kanila. Pero depende talaga guys, namimili pa rin si SP Later kung kaninong account or kaninong account magagana yung mga account nyo na yan. Hindi sa lahat gumagana, okay? So, yun lang po ang masishare ko ngayon sa inyo about SP Later. Wala na po yung mga QR, and then yun, mataas ang fee pag via checkout. And then, yung pinaka-safe talaga is via bills. Dahil nga yun, so may bills payment kami. And then, sa SP Later, nag-accept siya ng mga, kung magpipay ka ng mga bills is using SP Later, ganon. So, that's all for today's video. Kung may question kayo about conversion and to about mga SP Later, guys, you can message daw. Nagagawa natin ng video on the next vlog. So, that's all for today. Thank you for watching. Goodbye!